Kung natatandaan niyo po, last time na sinimula natin ang overview of the book of Ezekiel, I mentioned dahil bahagi ito ng salita ng Diyos, napakalaga niya at meron siyang specific purpose bakit binigay ng Diyos, lalo na para ipakita yung mga katangian ng Diyos, kung sino ba siya, lalo na pagdating sa kanyang bayan at para makilala siya ng mga tao. Now, in this particular study, we will be dealing with Ezekiel chapters 1 to 3, and I've entitled this as Ezekiel's Vision of God and His Calling. Ang pagtanaw ni Ezekiel sa Diyos at ang kanyang panawagan. And I'm sure mag-agree kayo sa akin kapag sinabi ko na isa sa pinakakamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak ay kapag nagpakilala siya in a very personal and intimate way. At yun po ang makikita nating mararanasan ni Ezekiel sa unang 3 kabanata ng aklat na ito na ipinangalan sa kanya. At kung tunay tayong mga anak ng Diyos, makaka-relate tayo sapagkat patuloy kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Iba't iba man ang details, pero iisa ang nais ng Diyos na mas makilala natin siya at lumalim tayo sa ating pagkakilala. So as we begin with this, in Ezekiel chapter 1, verse number 1, binabanggit po, "Now it came to pass in the 13th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Kebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God." Kitang-kita agad natin yung pagiging totoo ng talatang ito, the historicity of this passage. Binanggit yung eksaktong araw at taon kung kailan ito naganap, the exact date was given. Ibig sabihin, totoong naranasan ito ni Ezekiel at kung paano nagpahayag ang Diyos sa kanya. May mga nagsasabi na yung binabagit na 30th year ay marahil edad ito ni Ezekiel. At maaring may basihan sapagkat in the Old Testament, kapag binalikan natin ang Numbers chapter 4, verse number 3, binabanggit doon na para daw makapaglingkod sa templo, kinakailangan 30 years old. Yun ang tamang panahon para maglingkod sa Diyos. Ang panahon ni Ezekiel ay yung panahon na kung saan si King Josiah ang namumuno, and there was a reformation at that time. Of course, Josiah lived during yung kanyang term in 640 hanggang 609 BC. At marahil nagkaroon ito ng malaking impact sa buhay niya habang siya ay lumalaki at nagkakaisip. Kung paanong kumilos ang Diyos gamit ang isang lalaki na ang puso ay para sa Diyos sa gitna ng napakaraming kasamaan sa kanilang bayan. At dumating ito sa 5 taon daw na bihag itong si King Jehoiakim, sabi sa verse number 2, kung makikita nyo yan. At sabi sa verse number 1, sa second part, si Ezekiel at ang kanyang mga kababayan kasama sa mga nabihag. So, habang nangyayari ang mga bagay na ito, they were under Babylonian captivity. At napakaganda ng sinabi sa verse number 3. Verse number 3, notice, "The word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Kebar, and the hand of the Lord was upon him there." Yung term, "the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest," kumilos ang Diyos sa kamanghamanghang paraan sa kanya. At ibinigay niya ang kanyang mga salita to commission this newly appointed priest to become a prophet. Magsisimula pa lang siya ng tungkulin niya bilang saserdote, pero agad tatawarin siya ng Diyos para maging propeta o tagapagsalita niya. Yung phrase na, "the Lord's hand was upon him," hindi ba may kinalaman ito doon sa kanyang pangalan? Remember, ang ibig sabihin ng pangalang Ezekiel was God strengthens. Ang Diyos ang nagpapalakas. So, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, yung kalakasan ng Diyos ay mararanasan niya sa kanyang buhay, yung kapangyarihan ng Diyos. Magiging totoo yung kahulugan ng kanyang pangalan.
At yun din ang kailangan natin, mga kapatid. In any moment of our lives, kailangan natin yung kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi, dadaanin natin sa sarili nating lakas, sigurado magfe-fail tayo. Babagsak at babagsak tayo. So kumilos ang Diyos sa Kanya sa isang makapangyarihang paraan. And the term Chaldeans is another term for the Babylonians. Sila rin yun. At ang maganda pa dito, sabi, the hand of the Lord was upon him there. At yun mismo ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang presensya sa kanya. Alam niya at ramdam na ramdam niya ang kamay ng Panginoon sa kanya. In fact, si Ezra, naranasan din niya to in Ezra chapter 7 verse 28. Sabi doon, so I was encouraged as the hand of the Lord my God was upon me. Ibig sabihin, sa mga tunay na mga anak ng Diyos at sa mga ginagamit ng Panginoon, imposible na hindi natin maranasan yung presensya, yung kapangyarihan, yung kamay ng Diyos sa buhay natin. Yun lang ang susi para tayo ay lalong higit na gamitin ng Diyos. Dahil kapag malayo ang puso natin sa Diyos, imposible niya tayong gamitin sa isang epektibong paraan. So napakahalaga nun yung presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod. Now, ang karamihan ng Ezekiel chapter 1 ay patungkol sa nakita niya na ipinamala sa kanya ng Diyos. So, from verses 4 hanggang 28 would be the vision na kanyang nakita. At kamangha-mangha ito, it would take up the entire chapter almost. Hindi natin tatalakayin ang bawat detalye. Pero just to go to the first 3 verses, ma-imagine nyo man lang, ito daw yung binuksan ng Diyos ang langit, ipinakita sa kanya ito para ma-appreciate niya ang kadakilan at kalwalatian ng Diyos. Sabi sa verses 3 to 6 of Ezekiel chapter 1, then I looked, and behold, a whirlwind was coming out of the north, a great cloud with raging fire engulfing itself, and brightness was all around it, and radiating out of its midst like the color of amber out of the midst of the fire. Doon muna tayo. Makita nyo yun? Yung kaliwanagan, yung apoy, again, speaking of the greatness and the glory of God. Yung kalwalatian ng Diyos. And then sabi sa verse number 5, and from the midst of it came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had human likeness, but each had 4 faces, and each of them had 4 wings. Kitang-kita nyo agad, yung bahaging ito, uulit-ulitin yung term likeness. Yung pagkakatulad. Nakita nyo po? Ibig sabihin, marami sa mga ipapaliwanag dito ni Ezekiel, pinapahayag niya in human terms na naiintindihan niya. Ito yung nai-imagine niya, just like, for example, in the book of Revelation, at makikita din natin, in Revelation chapter 4, merong binabanggit doon na 4 living creatures. Ibig sabihin, ito yung kaya niyang ipaliwanag na kanyang isip. And so now, he would use these terms para maintindihan habang isinusulat niya ito. Notice the key elements of this vision. First, there was a whirlwind and a storm. May ipo-ipo. Napakalakas na bagyo. At dala-dala nun yung liwanag at apoy, again, signaling the presence of God. Kung natatandaan nyo, on Mount Sinai, habang yung mga tao, nakikita nila yung nangyari si Moses, kausap ng Diyos, merong thunder, may lightning, yung presensya ng Diyos. Dito rin, sa tagpong ito, makikita natin yung 4 living creatures. Binanggit ko yung 4 angelic beings called the cherubim. May 4 na mukha daw na pinapakita. The face of a man, the face of a lion, the ox, the eagle. At sabi dito, they were guided by the Spirit of God. Very, very similar in Revelation chapter 4. The man would speak of intelligence, the lion would speak of sovereignty, the ox, service, ginagamit sa paglilingkod, and the eagle for power. Image rito na nakikita niya. Meron pang wheels, within the wheels, gulong, sa gitna ng mga gulong, at marami daw mga mata. Again, the presence and omniscience
of God. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Kaya pag binasa niyo ito, and kung kayo ay artist, you will try to sketch, parang ang hirap. Parang siguro maisip nyo, ano ba naman to? Matatakot ka eh. Kasi nga, hindi siya ganoong maipaliwanag. Pero ito yung nakita niya in the best term he can actually explain. May binabanggit na throne chariot na higit siya, mas mataas sa mga creatures na binabanggit. At ito daw, blazing with fire. At meron daw surrounded by rainbow-like radiance. Tatandaan nyo again in Revelation, may rainbow doon sa throne of God. Pero itong mensahe, without going too much into the vision, ang message, kahit sila ay nasa Babylon, ang Diyos, hindi limitado nakatagpuin sila. Doon nagpakita ng vision ang Diyos sa kanya while under captivity, at ang Diyos kasama pa rin nila. He's not restricted in any place. Minsan kasi, di ba, kung napupunan natin yung iba, nag-aantanda pag dumaan sa simbahan. Pero parang minsan, ang mga Christians din, alam natin God is everywhere. And parang hindi siya ganun kahalaga. Kapag may ginagawa tayong simpleng bagay, o parang nagtatago tayo sa harapan ng Diyos, wala tayong pwedeng itago eh. Diba? Again, the omnipresence of God. Nasa lahat siya ng dako. Anong naramdaman ni Ezekiel pagkakita niya ng vision ito? In Ezekiel 1:28, tingnan niyo po. Like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Yun ang summary. Ang lahat ng ipinakita ay patungkol sa kalwalatian ng Diyos. Kasi nga, kung ikaw makakakita, no, imposibleng di ka mamangha. At dahil doon, sabi doon sa second part ng 28, ang reaction ni Ezekiel, so when I saw it, I fell on my face and I heard a voice of one speaking. Kapag naranasan natin yung presensya ng Diyos, imposibleng walang magbago eh. Remember John, the beloved, nung makita niya ang Panginoong Jesucristo in Revelation chapter 1, matagal silang magkasama eh. Physically. Pero nakita niya yung resurrected Christ, wala siyang nagawa kundi magpatira pa. And when I saw Him, I fell at His feet as dead, sabi sa Revelation 1:17. Kailangan natin yung ganung karanasan, mga kapatid. Yung pagpakitaan ulit tayo ng Diyos in one way or another nung kanyang kalakhan, nung kanyang kadakilan, because magiging ordinaryo lang ang Diyos sa buhay natin kapag wala tayong ganung nararanasan. And maybe that's why even old Christians can treat God as if baliwala lang siya. Hindi siya mahalaga. Simply because they have not encountered the greatness of this God. Sabi nga ni Charles Feinberg sa kanyang commentary, at binigyan niya ng distinction ang mga mensahe ng iba't ibang mga propeta. Sabi niya, if the message of Isaiah centers around the salvation of the Lord, that of Jeremiah about the judgment of the Lord, and that of Daniel about the kingdom of the Lord, then that of Ezekiel is concerned with the glory of the Lord. At makikita nyo, bawat isa sa kanila ginamit ng Diyos in His own way. Iba't iba ang paggamit sa kanila, pero pareho-pareho silang naglingkod sa Diyos. And similar to us. Iba-iba man ang ating background, ang ating kalagay, pero isang tiyak, kung anak tayo ng Diyos, gagamitin niya tayo in a particular way na makalulugod sa Kanya. At dapat, sensitive tayo doon. Diba? Parang yung prayer ni Saul, when he came to know the risen Christ, Lord, what would you have me to do? Anong gusto niyong ipagawa sa akin, Panginoon? Dapat handa tayo doon. At ang description nila sa Ezekiel chapter 1 hanggang 3, isa daw sa pinakamahabang paglalarawan at detalyadong paglalarawan ng pagtawag ng Diyos sa isang propeta na nakatala sa scriptures. Dinitalye paano siya tinawag ng Diyos. At ang pagtawag ng Diyos sa kanya, hindi niya na nakalimutan yon. In fact, it changed his life. Sa bawat tagpo na ipapakita sa Ezekiel, hindi na nawala kay Ezekiel ang pangitang iyon. Dala-dala na niya hanggang gamitin siya ng Panginoon
sa kanyang bayan para ipakilala ang kabanalan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang pagiging nakapangyayari ng Diyos. Sana dala-dala rin natin yung times na kinakatagpo tayo ng Diyos para masabi natin sa iba gaano kadakila ang Diyos natin ito. Pagdating natin sa Ezekiel 2, continuation ito ng pagtawag ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po sa verse 1. And he said to me, Son of man, stand on your feet, and I will speak to you. Notice the term son of man, anak ng tao. Ito ang unang-unang pagkakataon gagamitin ito sa aklat na ito, and it would be used 93 times in the book of Ezekiel. Kaya napakahalagang phrase. Ibig sabihin, he's a man among men. Tao rin siya, kagaya ng ibang mga tao. He is a representative of humanity. Nung ginamit kay Ezekiel, he would be an ordinary person with a special message from God. Simpleng tao lang itong si Ezekiel. Kagaya rin ng kahit sino tao, pero gagamitin siya ng Diyos. Pero tandaan nyo, nung ginamit ng Panginoong Jesucristo yung title, The Son of Man, with 80 times gagamitin sa Gospel accounts, and this would be in reference to Daniel 7:13, kung saan nakita na Daniel, the Son of Man, with the Ancient of Days, at yung kadakilaan niya. Hindi lang yung pagiging tao niya, pero yung kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos. So may difference. Pero mapapansin niyo sa verse number 2, at again, napakalagang aspeto sa sino mang tatawagin at maglilingkod sa Diyos. Sabi sa verse 2, Then the Spirit entered me when He spoke to me and set me on my feet, and I heard Him who spoke to me. Hindi ba ang bawat anak ng Diyos, nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos? Yun ang pinakakaiba natin sa panahong unbelievers pa tayo. Wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pero nananana siya sa atin eh. Pero ang mahalagang maisip natin, kahit Kristiyano na tayo, kailangan puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos. We must be filled by the Spirit of God, which is a command in the book of Ephesians. Bakit? Kapag hindi ang Espiritu ng Diyos ang pumupuspos sa atin, ano? Alam nga namang tayo. Hindi nga natin kaya yun eh. Huwag tayong babalik doon sa dati nating buhay sa laman. Dapat tayo ay nasa Espiritu. At nung dumating sa kanya ang Espiritu ng Diyos sa kapangyarihan, doon niya naunawaan ang mensahe ng Diyos at naging malinaw sa kanya ang sinasabi ng Diyos. Tayo rin. Sabi nga, di ba, may mga times even when you read the Bible or listen to a message, parang, ano yun? Parang dumaan lang. But when the Spirit of God is the one controlling us, imposibleng walang mensahe ang Diyos sa atin. Siya yung gumagawa ng kaibahan. And even when we talk to people, kapag tayo na nagbibigay ng mensahe ng Diyos sa mga tao, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin kakayanin on our own. Again, notice the commission of God to him in verse 3. And he said to me, Son of man, I'm sending you to the children of Israel, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me to this very day. For they are impudent and stubborn children. I am sending you to them, and you shall say to them, Thus says the Lord. Paano kapag sa atin sinabi ng Diyos to? Papadala kita sa mga tao na hindi makikinig sa'yo. Matigas ang ulo ng mga yan. Susunod pa ba tayo? Di ba, minsan natatakot tayo dahil sa reaksyon ng mga tao. Pero sinasabi na agad ng Diyos, bago pa niya gawin, bakit? Para wag siyang matakot sa kakaharapin niya. Ang Diyos ang pwede magbago ng puso ng tao, hindi naman tayo eh. We are only the herald of His Word. Tagapagdala lang tayo ng mensahe. Hindi tayo tagapagbago ng puso. Pero it's our business to tell them God's message. Yung sinabing impudent, ang ibig sabihin, yung taong walang kahihiyan. Hindi niya ibababa ang kanyang tingin, pero napaka-defiant, yabang. At yung stubborn, hindi mag-yield, hindi magpapakumbabayan, kahit na harap-harapan, nakikita na meron siyang pagkakamali, hindi aamin yan. Ganun daw ang bansang ito. At gaano karami mga nakakausap natin marahil, na pagsalita ng Diyos ang pag-uusapan, ayaw nila.
Dapat ba maging hadlang yon? Lalapit lang ba tayo sa mga taong madaling kausapin at handang tumanggap? O dapat kahit sino man yan? Yun ang mensahe ng Diyos sa kanya. And Ezekiel should learn to obey God, ano man ang maging reaksyon ng mga tao. Hindi nakabase sa reaksyon ng tao, nakabase sa mensahe ng Diyos. At dito nyo makikita yung awa ng Diyos. Bakit? Nagpapadala pa siya ng tagapagsalita sa kanila. Pwede na silang hatulan ng Diyos, pero hindi. Mangungusap muna ang Diyos. Kaya wala pwedeng sabihin yung mga tao, wala naman kaming nalaman Wala kaming mensaheng narinig. Lahat may pagkakataon binibigyan ng Diyos. If it's through creation, kung sa kanilang conscience, sa salita niya, meron. And notice in verse 5, sabi niya, as for them, whether they hear or whether they refuse, for they are a rebellious house, yet they will know that a prophet has been among them. Wala na silang excuse. Why? Nagpakita na ang Diyos ng awa, nagpahayag na sa kanila, at malalaman nilang responsable sila sa harap ng Diyos. Malalaman nila, ito ang kanyang lingkod na ipinapadala. Kaya pagdating sa verse 6, huwag daw matakot si Ezekiel. Normal yan, at na-imagine ko, kapag hindi tayo sanay magbahagi ng salita ng Diyos, may takot. Pero alam nyo, kaya nga kailangan natin ipanalangin at magsimula. Dahil habang ginagawa natin, ikinocommit natin sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng tapang. Pero pag hindi tayo nag-take ng first step to pray and follow God at sabihin sa mga tao, kahit yung kakilala man lang natin, kaibigan na natin yan, marahil, o kaya kamag-anak na natin, may kaugnayan na tayo, ayaw pa rin nating sabihin, we will never obey the Lord. Tingnan niyo sabi sa verse number 8, but you, son of man, hear what I say to you, do not be rebellious like that rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. Magkakaroon ng kaibahan si Ezekiel sa mga tao. Kung sila masuwayin, ang totoong lingkod ng Diyos masunurin. Hindi niya gagayahin yung ginagawa ng karamihan. At ang ibinibigay ng Diyos, yung kanyang mga salita. Imagine, pinakain ng Diyos sa kanya yung scroll. Salita ng Diyos. At ito rin na nangyari kay Jeremiah. May panahong nagdududa si Jeremiah, pero nung kinonfirm ng Diyos, sabi sa Jeremiah 15:16, your words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Talaga bang ang salita ng Diyos kasiyahan ng puso natin? Mangyayari lang yun kapag palagi tayong may panahon sa Diyos, kapag palagi tayong nagbababad sa salita niya at nasasarapan tayong makinig at matuto sa Diyos. But if you don't spend that time, you will never have the joy of the Lord. Iyon ang kailangan natin, mga kapatid. Kung ang kasiyahan natin sa ibang bagay, pero wala tayong kasiyahan sa Diyos sa salita niya, again, something is wrong sa priorities natin. Because so many things can actually capture our attention. At tandaan nyo naman ang kaaway, ang dami niyang ipinapalit, ibinibigay na maging kasiyahan ng mga tao, maliban sa Diyos at sa salita ng Diyos. Naranasan ito ni Ezekiel. So, how much of God's Word are we truly absorbing? Mahalaga pumasok sa buhay natin yan. Maging bahagi ng buhay natin yan. Napakasarap kapag ganun. And so when we enter to Ezekiel 3, ipapakita ang responsibilidad niya bilang propeta, the responsibility of the prophet. Sinunod ni Ezekiel ang utos ng Diyos, and in verse number 3 of chapter 3, makikita nyo, talagang ginawa niya yung sinabi ng Diyos, so I ate, and it was in my mouth like honey in sweetness. Hindi ba kapareho ito ng Psalm 19, nung pinapaliwanag ang salita ng Diyos? Verse number 10, sweeter also than honey and the honeycomb. Nagiging napakasarap sa isang tao na palagian nakikinig at tinuturuan ng Diyos. Ang sarap, Panginoon. Pag na-miss ko, may kulang. Lord, help me. Mabalik yung ganong kasiyahan. And then, in verses 4 to 7, kinlarify ng Diyos, walang problema sa lengguwahe. Pare-pareho kasi silang lengguwahe. Ang problema sa mga tao, yung matigas na puso. Sabi ng Diyos, kung ikaw mangungusap sa mga taong foreigners, yung mga Gentiles, na ibang lengguwahe, mas makikinig pa sila sa iyo.
kaysa sa mga taong ito. Tandaan niyo si Jonah, pumunta sa mga Ninevites. At kahit reluctant si Jonah, ayaw pa niya, masama pa loob. Nung nag-preach siya, nagkaroon ng revival sa isang Gentile country. Hindi natin alam kung sino ang gagamitin ng Diyos at kikilusin ng Diyos para sa kaligtasan. Huwag tayong mahiya na sabihin sa kanila. At makikita nyo, no, alam ng Diyos, mahirap pangarapin ni Ezekiel, pero patatatagin niya ang kalooban ng kanyang lingkod. Pag tinignan niyo sa verse 8 and 9, God's enablement of His servant, ang pagpapalakas ng Diyos sa kanyang lingkod. Sabi niya sa verse 8, Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead strong against their forehead. Verse 9, Like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead. Do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house. Parang ganito sinasabi ng Diyos, matigas ang ulo niya, mas patitigasin ko ang iyong damdamin. Kaya makikita natin, may aspeto ng mga Kristiyano at ng mga lingkod ng Diyos, dapat maging matatag tayo sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi dapat na madali tayong panghinaan ng loob o balat sibuyas. Of course, aspeto ng pagiging pastor ng mga lingkod ng Diyos, yung pagpapastol, alam mo ang kalagayan ng tupa. Pag nahihirapan na yan, alam mo paano imimit. Pag merong kahinaan, tutulungan mo. Pero for the most part, alam natin, una, dapat sa Diyos tayo nakikinig. Hindi lang sa gusto ng tao. Lalo na pagdating sa kasalanan, at ang gusto ng tao, ayaw ng Diyos, maging matatag tayo, panindigan ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto ng ibang tao masusunod. Sabi ni Spurgeon, Make your face like adamant if their hearts are like adamant. If they are not ashamed to do sin, do not be ashamed to warn them. If they are not ashamed of their unbelief, do not be ashamed of your faith in the divine testimony. Hindi ba gano'n? Minsan napapansin natin. Kung gaano katalamak ang mga tao sa kasalanan na hindi na nahihiya, bakit yung mga Kristiyano nahihiya sa paggawa ng tama? Kung hindi sila nahiya, dapat huwag tayong mahiya sa pagsasabi ng katotohanan at salita ng Diyos, lalo na pagsunod sa Diyos. Sino pa ang magliliwanag sa madilim na mundong ito? Ganun tayo patatatagin ng Panginoon. At paano daw dapat tanggapin ang salita ng Diyos? From verses 10 and 11 of Ezekiel 3. Moreover, he said to me, Son of man, receive into your heart all my words that I speak to you, and hear with your ears. Tingnan nyo dyan. Pag tinanggap daw ang salita ng Diyos, dapat tanggapin natin sa ating puso lahat ng kanyang salita. At sabi, matuto tayong makinig. Tinuturo din ng Diyos sa atin yan. Alam nyo, hindi lang mga bata ang nahihirapang mag-pay ng attention o makinig. Maraming adults hindi marunong mag-stay at makinig. Kasi hindi natututunan araw-araw. How can you expect to listen to a message na sermon kung araw-araw hindi ka nga nakikinig sa Diyos? Pero ang sarap niyan kapag it's a daily thing. And then sabi niya, kanino sasabihin, verse 11, and go, get to the captives, to the children of your people, and speak to them and tell them, thus says the Lord God, whether they hear or whether they refuse. Ang kanyang lalapitan, mga bihag. At pareho rin sa panahon natin, hindi man sila may panikala na literal, pero alipin ng kasalanan. At kung tayo paanong pinalaya ng Diyos, ganun din ang gusto ng Diyos na gawin natin sa iba. Kung walang nagsabi sa atin, paano na tayo ngayon? That would be our role. Tanggapin man nila o hindi, at least gawin natin yung part natin. At dito papasok yung napakahalagang term sa Ezekiel, yung watchman. Alam niyo naman yung pagiging watchman, tagatingin. In olden times, kaya sila may watchtower dahil para malayo pa lang, pagdating ng kaaway, malayo pa lang makikita nila may gumagalaw. Yung nakabantay doon, mag-blow agad ng trumpet, papaalam na mayroong kalaban, makakapaghanda sila. At napakalaki ng responsibilidad nung tagabantay.
At dito itatalaga ng Diyos si Ezekiel to become the watchman in Ezekiel chapter 3 verses 17 to 19. Anong sabi dun sa 17? Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. Pansinin niyo po, ito ay gawa at pagkilos ng Diyos. Hindi ang tao ang gumagawa. Ang Diyos ang tumawag eh. Kaya napakaseryoso nung katungkulang ito. At ang role daw ng watchman, hindi lang mag-observe o tumingin-tingin. Ang role ng watchman, sabihin yung mensahe ng Diyos. Lalo na kung mensahe niyan ay seryoso at may warning na kasama. Kaya, sabi nga natin, napakamabiyaya pa rin ng Diyos, nagpadala siya ng isang tagapagsalita. So take it again as a blessing and a privilege kapag ang Diyos nagbibigay ng paalala through His servants. Ang sabi ni John Trapp, who was an English Puritan, see therefore that thou be episcopus, not aposkopus, an overseer, not a byseer, a watcher, not a sleeper. Kung magbabantay ka na rin lang, siguraduhin mo nagbabantay ka para sa kapakanan ng lahat. Hindi ka lang tagatingin. At yung tagapagbantay, hindi dapat tutulog-tulog. Nakita niyo yung bigat ng responsibility? And all of us are called to be watchmen or watchwoman, if there's a term like that, sa ating sambahayan. Sino magsasabi sa kanila? Who is looking after our kids? Sino magsasabi kapag sila lumalayo sa Diyos? Di ba tayo as parents? Sino magsasabi sa ating kaibigan o katrabaho patungkol sa mensahe ng Diyos? Hindi ba tayo pa rin? Kung yung mga Kristiyano hindi gagawin, napakalaki ng kapalit. It's actually, term natin sa English na, it's a life and death situation. Buhay at kamatayan pinag-uusapan. Bakit? Tingnan niyo yung verse 18. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand. Dahil itinalaga nga siyang taga-tingin, pero kapag may nakita siyang isang tao na kailangang warningan at hindi niya binigay ang mensahe, pwedeng mapahamak yun. Pero hindi ibig sabihin absuelto siya. May kasalanan siya. At ang sabi sa verse 19, yet if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Kung sa physical, totoo yan, na may isang taong napapahamak, alam nga namang hindi ka sumigaw at sabihin mong, umalis ka dyan, may padating na sasakyan. Wala ka man lang ba gagawin, titingin ka lang. How much more when it comes to the spiritual condition of men? Wala lang ba yun? Pero kapag ginawa daw natin yung ating role at hindi pa rin sila nakinig, hindi na natin pananagutan sa Diyos. Bawat isa sa atin pwedeng gamitin ng Diyos. Pero tanong, yung mga masasama lang ba ang dapat bigyan ng babala? Hindi. Kahit daw yung matuwid. Lalo na yung mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos, pero later nalalayo. Yung nagsimula ng maayos, pero later wala na sa gusto ng Diyos, dapat din daw bigyan ng babala. Anong sabi sa verses 20 and 21? Patungkol sa righteous. Again, when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because you did not give him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he has done shall not be remembered, but his blood will I require to add. Kahit yung matuwid, maganda na ang buhay, pero lumayo sa Diyos at walang nagpaalala sa Kanya na bumalik ka sa Panginoon, magsisi ka, pwede siyang mamatay. Pero lahat ng mga hindi nagsabi, may bahagi doon. Pero kapag ka naman sinabihan mo, sabi sa 21, nevertheless, if you warn the righteous man that the righteous should not sin, and he does not sin, he shall surely live because he took warning. Also, you will have delivered your soul.
Alam natin, di pinag-uusapan ang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan di nagbabago yan sa Panginoon. Pero yung ating responsibilidad sa Diyos at sa mga taong pinapadala niya sa atin. So whether it be unbelievers na nangangailangan ng kaligtasan o mga nagsasabi na nagpo-proclaim na Kristiyano sila pero lumalayo pa rin sa Diyos, dapat we are willing to be there for them, to be used of God in whatever way possible. At nawa, isang magandang paalala ito sa nais ng Diyos para sa atin na kanyang mga anak at sa kanyang mga lingkod. Naway, mas gawin pa tayo ng Diyos na sensitive sa Kanya at handa tayong magpagamit para sa kaluwalhatian.